Ako nga po pala si John, taga Candelaria, Quezon. Ang kwentong ito ay hango sa isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Nangyari po ito taong 1997. Noong mga panahon na iyon ay 4 na araw pa lang naming pinaglalamayan ang labi ni Lola Pilar. Hindi siya naimbalsamo dahil ayon sa tito ko, ayaw daw ng matanda na galawin pa ang katawan niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kumbaga, hiling niya raw ito. Gusto ro nito ay simple, tahimik at natural lang ang paglalakbay sa kabilang buhay. At bilang respeto sa kagustuhan ni Lola, ay hindi na nga siya pinaimbalsamo ng tiyuhin ko. Pero sa totoo lang, may mga kapamilya kaming hindi sang-ayon sa plano na iyon, lalo na ang mga tita ko. Nababahala sila dahil summer daw noon at mas mabilis ang pagkasira ng katawan kapag mainit. Pero nanaigang desisyon ng pinakamatanda naming kamag-anak. Tuwing gabi, isang grupo ng matatanda ang dumadalaw sa bahay at nagdarasal ng nobena. Sa harapan mismo yun ni Lola. Nakaugalian na kasi namin na kada 7:00 ng gabi ay may dasal at pagkatapos ay may simpleng salo-salo. Ngunit simula nang ibalik nila ang bangkay ni Lola Pilar sa bahay para nga paglamayan, meron na akong kakaibang nararamdaman sa paligid. Pakiramdam ko kasi para bang bumigat at lumamig ang hangin. May mga pagkakataon din noon na nakakarinig ako ng impit na pag-ubo na tila ba nagmula sa kabaong. Ngunit sa tuwing sinisilip ko naman si Lola Pilar, wala naman akong napapansing kakaiba. Maliban sa yun nga, bumabaho ang katawan ni Lola. Sa ikalimang gabi ng lamay, bandang 8:30 ng gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng pagdarasal, ay may narinig akong mahinang tunog na hindi ko mawari kung saan nagmula. Nung una ay hindi ko yun pinansin, ngunit habang tumatagal ay palakas ang pagkalabog na narinig ko. Doon na ako tuluyang napamulat ng mata at unang bumungad sa akin noon ang kabaong ni Lola Pilar. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong nakaramdam noon ng panlalamig at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Napansin ko rin na parang nagmula sa kabaong ang narinig kong pagkalampag. Palakas ang kabaong na naririnig ko. Ilang saglit pa ay natigilan na rin ang grupo ng mga matatanda sa pagdadasal. Nagtatakang napalingon pa ako sa kanila bago ko ibinalik ang atensyon ko sa kabaong. Hanggang sa maya-maya, biglang gumalaw ang kabaong. Kasabay noon, nahulog ang takip nito at kasabay ng pag-angat ng ulo ni Lola Pilar, kasunod noon ang buong katawan niya. Ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata niya. Para akong binuhusan noon ng malamig na tubig. Isang napakalamig na hangin ang dumampi sa balat ko. Sapat na upang magsitayuan ang mga balahibo ko. Ramdam ko rin ang pangangatog ng aking tuhod at biglang paninigas ng dila ko. Nagkagulo noon ang mga tao. Maging ang mga matatandang nagdarasal sa harapan ng kabaong ni Lola. Nataranta ang lahat. Nagsitakbuhan. Diyos ko po! Diyos ko po! Ave Maria Purissima! Nagdasal si Lola. Si Lola Pilar! Bumangon! Diyos ko po! Napansin ko rin ang kapitbahay naming si Aling Anding na halos maiyak habang hawak ang kanyang rosaryo. May narinig rin akong sigawan na may nahimatay daw at kung ano-ano pa. Samantalang ako, saglit na napatulala sa kakumaripas ng takbo palabas. Ni hindi na nga ako nakasuot ng tsinelas na sobrang takot at gulat. Hindi ko alam noon kung iiyak ba ako, sisigaw o titingin pa pabalik sa kabaong ni Lola. Pakiramdam ko noon ay halos lumawa na ang puso ko dahil sa sobrang bilis ang pagkalabog ng dalang kaba at takot. Pawis na pawis din ang palad ko. Hindi ko na alam noon ang sumunod na mga nangyari kasi nagkagulo na ang lahat. Basta ang alam ko lang, lumipas ang ilang minuto, dumating si Lolo Tasio.
Isa siyang matandang albularyo sa lugar namin. Sinundo pala siya ni Tito Jun at inutusan naman akong tulungan ko raw si Lolo Tasio sa pagbubuhat ng dala kong gamit na kaagad ko namang sinunod. "Nasaan ang kabaong?" "Nandun po sa loob. Hindi na namin nilapitan na matapos bumaho ni Inang." Napatango na lang noon si Lolo Tasio saka siya tahimik na pumasok sa loob. Kahit nag-aalangan ako noon at natatakot, sumunod pa rin ako sa kanya dahil ako ang may hawak ng gamit niya. Pagpasok ko pa lang sa loob ay kakaibang atmosfera na kaagad ang sumalubong sa akin. Sunod-sunod akong napalunok ng laway nang masilayan ko ang bangkay ni Lola Pilar na nakaupo sa sahig at nagdarasal sa harapan ng kabaong niya. Pero nananatili itong nakapikit at hindi ko magalaw. Binalingan ako noon ni Lolo Tasio sa kinuha ang gamit niya. Nagsindi siya ng kandila at kinuha niya ang isang pirasong dahon na tila galing sa bayabas. Dahan-dahang naglakad noon si Lolo Tasio palapit kay Lola Pilar. At nang makarating siya sa harapan ng matanda, ay napayuko ito. Hindi ko noon alam kung ano ang ginagawa ni Lolo Tasio, pero base sa aksyon niya, ay parang may binubulong ito na tila ba nagdarasal ng orasyon. Maya-maya pa, bigla na lamang namatay ang mga ilaw sa altar at kasunod noon ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Napakalamig, nakakapanginig at nakakapanindig balahibo. Pero kahit na ganoon, nanatiling umiilaw pa rin ang kandila ni Lolo. Napansin ko din na parang sinunog niya ang dahon ng bayabas sa kandila bago niya yun ipinatong sa noo ni Lola Pilar. Makaraan ng ilang minuto, bumalik siya sa pwesto ko at ng mga tiyuhin ko. "Hindi multo ang nakita ninyo. Hindi bumangon si Pilar para manakot kundi dahil ang katawan niya ay hindi na naimbalsa mo. Sa mga ganitong kaso, lalo na kung hindi maayos ang pagkakahiga ng bangkay sa kabaong, ay nagkakaroon ng tinatawag naming cadaveric spasm o natural na reflex. Pwede siyang gumalaw at maaari pang bumangon. Pero iba ang nangyari sa lola mo. Mukhang may sumanib sa kanyang ibang kaluluwa. Kasi nagawa niya magdasal, hindi ba?" Halos hindi ako makapaniwala noon dahil sa aking mga narinig. Napag-usapan noon ng mga tiyuhin at tiyahin ko na ibabalik doon nila ang bangkay ni Lola Pilar sa punerarya. Ipapaimbalsa mo na raw nila. Wala na rin naman sa kanila ang tumutol. Lahat ay sang-ayon. Kinabukasan ng araw na iyon, kagaya ng napagplanuhan, ay maaga nilang dinala ang bangkay ni Lola sa punerarya. At nang ibalik nila ang bangkay ni Lola, matapos na iimbalsa mo, ay unti-unti na rin gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Maging ang nakakatakot na atmosfera, nawala, naglaho, gumaan. At makikita mo sa mukha ni Lola nang ngumiti siya. Simula noon, wala nang kakaibang nangyari doon sa bahay namin hanggang sa mailibing na nga namin si Lola. Pero may nangyaring isang insidente nung inilibing na namin si Lola. Pagkalibing kasi namin sa kanya, umihip ang isang malakas na hangin. Para bang nagkaroon ng malakas na buhawi. Lahat nga ng nakikilibing talagang nahirapan kong tumayo. Pero buti, kasama namin si Lolo Tasio. May dinasal siyang mga salita. Hindi namin yun maintindihan. Pero alam niyo ba, kahit napakalakas ng hangin, yung kandilang hawak-hawak niya, hindi namamatay ang sindi. Nakakabilib at ang hirap paniwalaan. Sumigaw lang si Lolo Tasio na magpakatatag dahil ang may dulot doon ng hangin ay ang espiritong sumakop daw sa katawan ni Lola. Naggalit daw ito. Pero sadyang malakas si Lolo Tasio dahil nagawa niyang itaboy ang kaluluwa na iyon. Pagkatapos noon ay nawala na rin ang malakas na hangin at nakauwi na rin kami ng ligtas at kailanman hindi na nakaranas pa
ng ganong klaseng kababalaghan.